We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, tumaas ang presyo ng bangus at ilang isdang dagat sa Magsaysay Fish Market dahil sa kakulangan ng supply. Narito ang report. Kapansin-pansin na kaunti lamang ang supply ng bangus na ibinibenta sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Tumaas ng 10 pesos per kilo ang presyo ng bangus na naglalaro ng 120 hanggang 180 pesos depende sa laki. Konti po ma'am, hindi pa naman kasi na-harvest ma'am, siguro dahil sa tubig. Paliwanag ng City Agriculture Office, may epekto ang sapilitang pag-ani o forced harvest sa mga isdang bangus noong kasagsagan ng kalamidad. Matatandang umapaw din ang ilang palisdaan at para hindi malugi, napilitang mag-ani ang mga fish grower kahit pa hindi harvestable size ang mga isdang bangus. Pero asahan din umano ang mas maraming supply sa mga susunod na buwan. Samantala, tumaas din ang presyo ng ilang isdang dagat. Kaunti rin umano ang supply, gaya na lamang ng yellowfin, sapsap at hasa-hasa. Mataas din ang presyohan ng galunggong na nasa 180 pesos per kilo. Kunti po yung supply ngayon ate. Hindi po tulad dati na pag maramihan po, mura din talaga siya. Mapipilitan din umano si Eduardo na magtaas ng presyo ng kanyang inihaw na bangus. Pag nagtataas po sila sa paligid, magtaas ka rin po. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Apektado naman ng ASF ang ilang alagang baboy sa Bantay, Ilocos Sur. Yan ang tinutukan live ni Ivy Hernando. Ivy. Chris, may naitalagang checkpoint sa boundary ng 1st District at 2nd District ng Ilocos Sur, ngunit umabot na rin ang kaso ng African Swine Fever sa 1st District na inaalam pa kung saan nagmula. Tinamaan ng African Swine Fever ang ilang alagang baboy ng nasa 3 backyard racer sa Barangay Kabalangan, Bantay, Ilocos Sur. 17 baboy na ang nangamatay matapos tamaan ng sakit. Nang makumpirmang positibo sa ASF mula sa blood test, agad nagsagawa ng culling operation ng autoridad. 22 baboy ang isinailalim sa culling operation. October 5 nang maitala ang unang kaso ng ASF sa bayan. Sumatotal 39 na baboy na ang apektado ng ASF. Hindi pa makumpirma ng autoridad ang pinagmulan ng kaso, pero sa mga nakalap na impormasyon ng livestock inspector sa mga 3 backyard racer, nagsimula magkasakit ang kanilang mga alaga matapos mabaha ang lugar dulot ng bagyong Egay noong July 27. Hindi jay umuna nga case me. Isut umuna nga na dung pargidanom, then nagpabagatan. Si Maro naman jay may kadwa nga case men, and then di danom ngagpadaya na alaman di jayen. So hamiam mo no, di talaga ti index case me, di first case. When no adda iti carrier pa iti virus iti sabali nga nagnagna na din nga danom. Hiling ng lokal na pamahalaan, paigtingin ang biosecurity measures upang ma-contain at hindi na kumalat ang virus. It's better nga ipa-investigate, ipa-test no adda kabali na. Tapno kasi tagat amo tayo DJ ararami din tayo nga gandat iti sumaro no nga al-al daw. Insured naman umano ang mga alagang baboy ng mga apektadong hog racer na tumanggi na magpa-interview sa news team. Tumanggi na rin magkomento ang mga opisyal ng nasabing barangay.
Chris, ito na ang third wave ng kaso ng African Swine Fever sa lalawigan. September 2021 ang unang tumamang ASF sa bayan ng Bantay. 17 barangay noon ang apektado. Sa ngayon, wala namang nakikitang paggalaw sa presyo ng karne ng baboy. Ngunit may mga bayan nang naglabas ng kanilang mga executive order na naglalayong ipagbawal ang pag-aangkat ng baboy mula sa mga apektadong bayan. Yan muna ang latest mula rito sa Bantay, Ilocos Sur. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando. Hindi dumalo sa Unity Walk at Peace Covenant signing ang halos sa 300 kandidato sa Bangaldan, Pangasinan para sa Barangay and SK Elections 2023. May ulat si Jasmine Gabriel Galvan. Isinagawa ang Unity Walk at Peace Covenant signing na dinaluhan ng mahigit 1,000 kandidato para sa BSKE 2023 sa Mangaldan, Pangasinan. Sinimulan ang aktibidad sa pamamagitan ng misa. Sa monitoring ng PNP at COMELEC, mahigit 300 kandidato o katumbas ng 20% sa kabuang 1,500 na kandidato ang hindi dumalo sa aktibidad. Paliwanag ng COMELEC, karamihan sa mga hindi nakadalo ay mga kandidato sa sangguniang kabataan. Nataon daw ang aktibidad sa kanilang eksaminasyon. They were duly notified. May notice po kami sa kanila. Siguro talaga nagkataon lang na they are not available today. Sa ngayon, walang nakikitang banta sa seguridad ang PNP sa lahat ng barangay sa Mangaldan. As of now, wala naman tayo na record na possible threats dito sa bayan ng Mangaldan. Based doon sa threat assessment na ginawa natin per barangay. Samantala, umabot na sa mahigit 140 ang bilang ng deposited firearms sa Ilocos Norte dahil sa umiiral na gun ban. Bahagi ito ng Oplan Feel Safe ng Ilocos Norte Police Provincial Office. Natapos na rin ang Peace and Covenant signing sa lahat ng barangay. Mahigpit na binabantayan ng pulisya ang 6 na barangay sa probinsya na nasa ilalim ng areas of concern. Wala pa tayong recorded na election-related incident. Ang swerte nga natin. And sana magtuloy-tuloy with the cooperation of all candidates. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sinamantala ng mga motorista at tsuper ang big-time oil price rollback. Sundan sa report ni Russell Simorio. Nagpa-full tank ang mga motorista at tsuper ngayong epektibo ng big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Kabilang dyan ang tricycle driver na si Alvin. Halos 40 pesos umano ang matitipid niya sa 10 litrong gasolina. Para hindi maaksaya yung motor namin kung full tank. Kung hindi full tank, parang maaksaya tuloy dahil lagi kang nawawala ng gasolina. Mahigit 3 piso ang tapya sa kada litro ng gasolina. 2 pesos at 45 centavos ang rollback sa diesel, habang 3 piso ang bawas presyo sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ito na ang pinakamalaking tapyas sa presyo ng langis ngayong 2023. Umaasa ang mga tsuper gaya ni Jerome na magtutuloy ang pagbaba ng presyo ng langis. Napaparami raw kasi ang konsumo ng langis dahil sa traffic. Yung rollback, sir, malaking katipidan pero mababawi din, sir, sa traffic. Samantala, dagdag good news sa mga tsuper dahil sinimulan na ng LTFRB Region 1 ang pamamahagi ng fuel subsidy. Bukod sa mga operator ng public utility vehicle, makikinabang din sa fuel subsidy ang mga delivery rider. Ang nakikita ko is 82% of the units authorized in Region 1 have been credited to their accounts. Yung mga iba kasi hindi nila nakukuha dahil nakalimutan nila yung mga PIN nila. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, maaga nang naglinis ng puntod ng yumaong mahal sa buhay ang ilang residente sa Calasiao, Pangasinan. Ang detalye sa report. Binisita ni Barbara ang puntod ng asawa sa Calasiao Cemetery para malinisan na rin habang papalapit ang undas. Para makita namin kung malinis at saka para po pagpunta ng mga anak ko dito, makita nila malinis na. Ilang residente na rin ang maagang nag-alis ng damo sa paligid ng puntod. Mas mainam na umanong maumpisahan ng paglilinis habang hindi pa dumarating ang araw ng undas. Magiging balakid naman sa mga maglilinis ang mga damo na tumatakip na sa ilang nicho. Pero ayon na rin sa caretaker ng sementeryo, inaasahan ang dagsa ng mga maglilinis sa susunod na linggo. Mga 20. October 20 hanggang sa November 1 na po. Yun umpisa ng paglilinis, pagpipintura.
Kasabay nito, pinaghahandaan na rin ng Public Order and Safety Office ang traffic plan para sa undas. Maliban kasi sa pagbisita sa mga sementeryo, inaasahan ding mamamasyal sa mga establishmento ang publiko kasabay ng inaasahang long holiday. Meron ng pagbabago niya, ma'am, siyempre. Kaya depende yan, baka ang route niyan, papuntang Gabon, to Parungking na yan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Umani ng papuri online ang 32 taong gulang na food delivery rider na si Patrick Turla ng Tarlac matapos itong ibalik sa may-ari ang napulot na bungkus ng pera. Kwento ni Patrick, pauwi na sana siya nang bigla nitong makita sa daan ng papel na nakatali ng goma sa bahagi ng barangay Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. Nasurpresa raw siya na makitang may laman itong dolyar. Abot sa mahigit sa $1,300 o katumbas ng mahigit sa 65,000 pesos ang napulot na pera ni Patrick. Sa pamamagitan ng pangalan na nakasulat sa pinagbalutang papel, nahanap ang may-ari ng pera na isang empleyado ng bangko. Para kay Patrick, anong hirap ng buhay, dapat laging mangibabaw ang paggawa ng tama. Chinat ko po yung presidente namin. Ganito yung gagawin mo, ang sabi niya. Pumunta ka sa munisipyo, doon mo i-report yan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tubig na nagmumula sa bagong pumping station ng Mangaldan Water District, mabuhangin ayon sa ilang consumers. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Operational na ang bagong pumping station ng Mangaldan Water District. Nasa halos 1,000 kabahayan mula sa mga barangay ng Talugtog, Bateng at Bantayan ang makikinabang sa pumping station. Pero sa pagbubukas ng pumping station, nakatanggap daw ng reklamo ang pamunuan ng MAWAD. Bale, kahapon po, nung pagkabukas nga po ng pumping station natin, meron tayong mga receive through calls, through PMs, through complaints dito sa ating PACD na meron nga po silang parang lumalabas na mabuhangin at saka cloudy po, malabo yung kanilang water supply. Ayon kay Ginang Nancy, lumakas daw ang pressure ng tubig sa kanilang lugar. Pero sa nakalipas na 2 araw, halos hindi raw magamit ang tubig na lumalabas sa gripo dahil mabuhangin at malabo ang tubig. Hindi na pwedeng inumin kasi minsan iniinom namin noon. Pero ngayon hindi na po. Dahil po mabuhangin. Paliwanag ng pamunuan ng MAWAD, normal lang na mabuhangin at malabo ang lumalabas sa bagong pumping station. Nagtakda ang MAWAD ng flushing sa mga apektadong lugar. Sa mga susunod na araw, asahan daw na wala ng buhangin at malinaw na ang tubig na lalabas sa mga gripo. Sa ngayon, aabot na sa halos 16,000 kabahayan ang may supply ng tubig sa bayan. Kabuang 16 na barangay na rin ang may water pumping station. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kasabay ng mahigpit na monitoring sa presyo ng bigas, nagsagawa ng calibration at inspection sa mga timbangan ang Market Division sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Sa inspeksyon, may mga nabistong depektibong timbangan. Kaya raw mahalaga na maging mapanuri ang mga mamimili sa kanyang binibiling produkto, lalo na ang bigas. Pinagsabihan ng otoridad ang mga negosyanteng nabistong may depektibong timbangan. Tiniyak naman ng Market Division ang regular at mahigpit na inspection sa mga timbangan, lalo na ngayong Burr months. Samantala, dahil daw sa chismis, patay ang 32 anyos na babae matapos na barilin ng kanyang kapitbahay sa Malasiki, Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan ni Claire Lacanilaw. Patay ang 32 anyos na si Marilu Bukirin Tantay matapos barilin sa mata ng kanyang kapitbahay sa Barangay Apaya, Malasiki, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, may alitan ang kinakasama ng sospek at biktima dahil sa umano'y chismis. According sa mga witnesses natin, nakamotor yung biktima, tapos sinalubong, hinarang nung lalaki na yon, tapos dun niya binaril. And meron tayong 2 witness na magpapatunay kung sino yung bumaril. Hustisyang sigaw ng naiwang kaanak ni Marilu. Wala umanong katotohanan ang bintang ng kinakasama ng sospek hinggil sa pagpapakalat ng chismis. Hindi naman po totoo yun.
Wala po kaming ginagawang masama. Basta naghahanap kami ng makakain namin pang araw-araw, yun lang. Sana mahuli siya, mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko. Patuloy na tinutugis ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Patay ang 41 anyos na si Warren Kubangbang matapos pagbabarilin ng mga hindi patukoy na sospek sa Barangay Bantaway, Bantay, Ilocos Sur. Pauwi ang biktima mula sa sabungan, angkas ang isang kaibigan ng mangyari ang pamamaril. Nakaligtas ang angkas na tumakbo sa bukirin. Mga dating kinasangkutang kaso ang ilan sa tinitingnang anggulo, ngunit wala pang person of interest ang pulisya. Bagada nga namimpat pinagsasaro, no? Tapos hindi nalpas din namimpat, sinublianan damanan, inikandati namin doa lang. Bumlatan, awanti kanda ta kasong pa. Konsensyon tulad ng nga po, napasama po nga bagis ko. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Isang patay sa engkwentro ng mga pulis at armadong grupo sa Bukay Abra. Tutukan sa report. Patay habang ginagamot sa ospital ang isang lalaking kinilalang si Romnick Balmaceda, residente ng Barangay Calumbaya, Dolores, Abra, matapos mabaril sa nangyaring engkwentro sa bahagi ng Bukay Manabo Road sa sitio Nagsangalan, Barangay Layugan, Bukay, Abra. Nag-iikot ang mga miyembro ng Bukay Police at 2nd Provincial Mobile Force Company nang makaengkwentro nila ang mga armadong grupo sa lugar. Walang nasugatan sa panig ng mga pulis. Nakarecover ang mga otoridad ng iba't ibang baril at mga bala. Wala pang pahayag ang pulisya kung kaninong grupo ang nakasagupan ng mga pulis. Halos isang linggo na raw na wala sa kanilang bahay si Balmaceda at hindi rin alam ng kaanak kung anong grupong sinamahan nito. Pagkaro ko lang ata, dalang ba po ako na sir, ang may mga ginman sir, ang mag-acceptar nga kasi di napasamak sir. Nagdulot ng pangamba sa mga residente ang nangyaring engkwentro sa Bukay. Ikinababahala rin ito ng COMELEC. They have submitted their recommendation to declare Bukay under red category. That would imply na authorized tayo to request for augmentation and if possible the transfer of some PNP personnel. Ayon sa COMELEC, 12 kandidato na ang nag-withdraw sa Bukay. Nagbitiw na rin bilang miyembro ng Electoral Board ang 13 guro dahil sa takot na magsilbi sa eleksyon at papalitan sila ng mga pulis. Samantala, nag-alay ng misa ang pamunuan ng 7th Infantry Division ng Philippine Army sa nasawing sundalo sa nangyaring isa pang engkwentro sa Laur, Nueva Ecija. Nagadagdag rin bigyan ng military honors ang sundalo. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Advance booking para sa Undas, ipinatutupad ng mga terminal ng bus sa Dagupan City. Para sa detalye, may live report si Russell Simorio. Russell? Chris, nag-aanda na ang pamunuan ng mga bus terminal sa inaasahang dagsa ng mga pasahero habang nalalapit ang Undas at syempre maging ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ilang linggo bago ang paggunita ng Undas, nagpatupad na ng advance booking ang ilang kumpanya ng bus sa Dagupan City para sa mga biyahero. Maaari nang magpa-reserve ng tiket ang mga pasahero na uuwi sa iba't ibang probinsya para sa Undas. Para nito para maiwasan ang mahabang pila sa mga bus terminal. Yung mga Manila, yung mga aircon buses, ayan, para yung mga gustong magpa-online, mag-advance booking para umiwas sila sa yung haba ng pila. Kompleto tuwing Undas sa mga anak ni Aling Mirna para dalawin sa sementeryo ang mga yumaong mahal sa buhay. Mas maganda yun. Yung before Undas, pupunta na sila dito para hindi na sila makipagsiksikan sa dami ng tao. Siniguro rin ng mga kumpanya ng busang sapat na bilang ng sasakyan na babiyahe sa Undas. Pinagana talaga yung mga unit namin. General repair yan bago ilabas para umiiwas kami sa aberya sa daan. Natapos na noong October 6 ang aplikasyon sa special permit para sa karagdagang bus unit na babiyahe sa Undas. So wala na, hindi na kami tatanggap ngayon kasi October 6 yung deadline namin. Nag-issue na kami ngayon yung actual special permit, yung mga nag-file on or before October 6. Chris, ayon sa LTFRB, patuloy din yung pagsasagawa nila ng mga roadside inspection at pinaka-tinututukan dyan yung mga public utility vehicle gaya ng van, bus at jeepney. At syempre, patuloy din itong kanilang mga
Bukod doon sa roadside inspection, hinuhulo rin nila yung mga public utility vehicle na kolorum. Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Naiukit ng San Sebastian College Recoletos ang kanilang second win sa men's basketball tournament ng NCAA Season 99 matapos talunin ang JRU Heavy Bombers sa score na 72-59. Maagang nag-init si AJ Miranda ng Jose Rizal University upang pangunahan ng Heavy Bombers sa unang minuto ng laro. Pero nakipagpalitan ng puntos ang San Sebastian Golden Stags upang tapusin ang first half ng tabla, 31-31. Digitan pa rin ang laban sa third quarter pero umalagwa ang Golden Stags sa mga huling minuto ng laro sa panguna ng veteranong si Alex Desoyo. Sa fourth quarter, hindi na nagpatinag ang Golden Stags upang iselyo ang panalo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang poultry farm sa Malasiki, Pangasinan ang nasunog. Abot naman sa 27 million pesos ang naitalang danyos. Tutukan sa report. Makikita sa amateur video ang pagsiklab ng apoy sa isang poultry farm sa bahagi ng Barangay Aliaga, Malasiki, Pangasinan. Umabot sa unang alarma ang sunog na tumagal ng mahigit 1 oras bago idineklarang fire out. Nag-powercut ng madaling araw, tapos yung bantay daw po nila doon, ma'am, was meron daw po siyang nakitang usok. And then, parang late na kasi nila, ma'am, na naitawag po sa amin. So parang ang unang natawagan nila is ibang bayan. And then we received the call, ma'am, from MDRRMO ng Malasiki at around 5:05 po na ng umaga. Mabilis umanong kumalat ang apoy. Kasama sa nasunog ang nasa 45,000 na mga alagang sisiyo. So nakita ko na po yun. Gising-gising yung mga kasama ko lang. Yes, lumaki ang apoy na. Sa investigasyon ng BFP, tinatayang nasa 27 million pesos ang halaga ng danyo sa sunog. Wala namang nasaktan sa sunog. Patuloy ang investigasyon ng otoridad ukol sa tunay na sanhi ng sunog. Sa lahat po ng kababayan natin, maging alerto po tayo lagi, and maganda po na malaman po natin kung ano po yung mga gagawin natin pag in cases po na may ganitong mga sunog. Lagi po nating tandaan yung mga phone numbers po ng BFP kasi mas importante po na maitawag niyo po kaagad sa amin kung may mga ganitong sakuna para makapag-aid po kami kaagad. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Formal nang binuksan ang kauna-unahang cybercrime unit ng Ilocos Norte Police Provincial Office. Malaking tulong daw ito sa pagpuksa ng cybercrime incidents sa probinsya dahil maaari nang dumulog ang mga biktima sa PNP. Bahagi ng Cybercrime Unit ang Investigation Desk, Cyber Women and Children Protection Desk at Digital Forensics. Nais daw tutukan ng Ilocos Norte Police ang investment at online scam upang maiwasan ang paglaganap nito. Now we have our own cybercrime unit dito sa province, so malaking tulong po ito at may mag-aasikaso na. Kasi dumadami din yung yung complaints on cyber, lalo na yung mga na-scam. 1 million pesos na halaga ng diesel ibinigay ng DOLE sa isang PUJ cooperative sa Pampanga. Sundan sa report. Nagbigay ng 1 milyong pisong halaga ng ayuda ang DOLE sa isang kooperatiba sa lalawigan ng Pampanga. Sa ngayon, naglalaro sa 64 hanggang 65 pesos ang presyo ng diesel sa lalawigan. Ayon kay Jefferson Makapinlak, General Manager ng kooperatiba, maaari silang makapagbigay ng 1 to 2 pesos na subsidiya sa mga miyembro nito. Hinihikayat naman ng otoridad ang mga tsoper na sumali sa mga kooperatiba para magkaroon ng dagdag benepisyo. Posible namang tumaas ang presyo ng gulay sa mga susunod na buwan dahil sa atrasadong pagtatanim ng mga magsasaka sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Hindi raw agad nakapagtanim ang mga magsasaka matapos malubog sa baha dulot ng kalamidad ang kanilang mga punla.
Nasa 33 residente sa bayan ng San Fabian ang nabigyan ng libreng titulo sa tulong ng DENR at Menro. Ayon sa DENR, maaaring makipag-ugnayan sa bawat Menro ng LGU kaugnay sa free patent o handog titulo program. Bahagi rin umano ito ng information dissemination campaign para matulungan ang mga residente na nahihirapan sa pagproseso ng dokumento o titulo ng lupa. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, 6 na taong gulang na batang lalaki patay matapos tamaan ng dengue sa Dagupan City. May exclusive report si Russell Simorio. Patay ang 6 na taong gulang na batang lalaki matapos tamaan ng dengue sa Barangay Pantal, Dagupan City. Tumanggi ng humarap sa kamera ang magulang ng bata pero pumayag silang magpa-interview. Ayon sa ina ni Miko, hindi tunay na pangalan. October 2 nang lagnatin si Miko. Kasunod dito ang kanyang pagsusuka. October 4, nakumpirma na dengue ang tumama sa bata hanggang sa bawian ng buhay noong October 8 si Miko. Bali may dengue yung bata kaya may ma-confine ngayon. Tapos kita pa namin yung pinagdaanan ng bata kaya talagang sobrang hindi mo makayanin. Nagsagawa na ng misting operation ng City Health Office sa paligid ng bahay nila Miko at iba pang bahagi ng barangay. Prioridad ng CHO na isailalim sa misting operation ang mga lugar na may kaso ng dengue. Yung mga nurse namin, magsusurveillance sila po kung sino yung may dengue cases doon or mas kailangan nilang magpa-misting po. Sa 4,412 na kaso ng dengue na naitala ng CHD simula Enero hanggang September 16, lumalabas na 100 cases ang galing sa Dagupan City. Ang probinsya ng Pangasinan din ang may pinakamataas na kaso ng dengue na sinundan ng La Union, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ilan sa mga sintomas ng dengue ang mataas na lagnat, pagkakaroon ng rashes sa katawan, pagsusuka at panghihina. Pinakamalala po na pwedeng mangyari sa isang pasyente na may dengue po na hindi po naidala agad sa ospital ay maaari po siyang mamatay. Ang dengue po ay nakamamatay, lalong-lalo na po pag hindi agad nabigyan ng atensyong medikal. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Samantala mga kapuso, makikita sa amateur video ang isang ahas na tumambad sa bahagi ng sampayan ng isang bahay sa barangay Bequel, La Trinidad, Benguet. Ayon sa uploader ng video, inakala raw nilang ingay ng pusa ang naririnig. Pero laking gulat lang lumitaw ang ahas sa sampayan. Agad naman daw pumunta sa lugar ang ilang kawani ng DNR pero hindi na nila nahanap ang ahas. Pinag-iingat naman ng otoridad ang mga residente sa lugar at agad daw ipagbigay alam sa kanila sakaling makakita ng ahas. Narinig na lang niya na parang may huni ng pusa, ganon. Tapos nung bigla niyang tinignan, nakita niya na ahas. Atin namang tuklasin at mabighani sa ganda ng kalikasan ng Echo River Camp sa Bangi, Ilocos Norte. Pasyalan sa report. Sa mga kapuso nating naghahanap ng adventure, isama na sa bucket list ang bayan ng Bangi, Ilocos Norte. Hindi lang ito tanyag sa kanyang nagagandahang windmill, pero may isa pang atraksyon na bibihag sa puso ng mga turista at nature lover. Ito ang bagong Echo River Camp na may kakaibang hatid sa mga mahilig maglakbay at magcamping. Mabibighani sa malinaw at malinis na ilog, mga luntiang puno, nakakaaliw na huni ng mga ibon at mga paru-parong malayang lumilipad. Talaga namang nature at its best ang hatid ng Echo River Camp. Hatid din ng camp ang iba't ibang water activities tulad ng water bike, kayak at iba pa. Maraming pumupunta dito just to enjoy the calmness, the serenity of the place. Kita nyo naman, sobrang ganda. Actually, meron din ditong birds. So, you can also do bird watching. Sa mga gustong mag-camping, pwede ang tent pitching. At kung gusto mo naman ng pribadong tulugan, ay pwede ang recreational vehicle. Habang kapiling ang kalikasan, ay lalo pang mararamdaman ang halaga nito at ang tungkulin na pag-ingatan ito hindi lang sa kasalukuyan, pero sa mga susunod pang henerasyon. Nature is for everybody. So, kami, we feel that we're just stewards of this place. And we're here to just give it to everybody. Gaano siya kaganda, gaano siya kalinis, dapat i-preserve natin yun para yun yung ipagmamalaki talaga natin.
Kaya sa mga nagnanais mamasyal sa Ilocos Region, huwag lampasan ang Eco River Camp at tuklasin ang malaparaisong kagandahan nito. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 76 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.